Anong gagawin mo kapag pinakasal ka ng sarili mong magulang sa lalaking magsasalba ng inyong kumpanya? Magagawa mo bang sundin sila, wag ka lang itakwil bilang kapamilya? Paano kapag nalaman mo ang lalaking papakasal sa iyo ang lalaking matagal mo nang minamahal? Magiging pabor ba ito sa iyo at susundin ng magulang mo? O tututol ka pa rin sa kaalamang mali ito? Subalit paano kung labag sa loob ng binata at kulang ng lamang ay isumpa ka? Makakaya mo bang tanggapin ang parusang ikagawad niya? Her name is Samantha, ang bunso sa dalawang magkapatid. Sa palitan siyang pinakasal ng kanyang mga magulang sa isang lalaki magsasalba sa kanilang kumpanya, si Blake. Ang lalaki matagal nang itinatangi ni Samantha. Pero anong klase ng buhay ang mararanasan niya sa isang taong galit at walang pagmamahal sa kanya? Hanggang saan ang pagmamahal ng isang Samantha? Makakaya ba niya magpatuloy kung pati mga magulang niya ay walang pagmamahal sa kanya? Tanging ang magiging anak na lamang ang kakampi niya. Pero kung pati ito'y mawala, hanggang saan rin ba ang aabutin ng galit niya? Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Makakaya pa bang baguhin ni Blake ang mga pangyayari kung sa pagbabalik na nakaraan ay may isang babaeng kahihirap abutin? Malayong malayo sa babaeng pinakasalan niya. Sino si Stella? Bakit nasa kanyang mukha ng kanyang Samantha? Bakit langit at lupa ang kaibahan nito sa kanyang asawa? Samantha, kaya mo bang patugtugin ang iyong pluta para kay Lolo? Sabi ni Santiago habang nakatingin sa apo na may buong pagmamahal. Sure, Lolo. Kukunin ko na lang flauta ko. Sagot ni Samantha habang kinukuha ang kanyang flauta mula sa kanyang bag. Binigyan ng 7 taong gulang na si Samantha ang kanyang lolo ng pinakamatamis ng ngiti bago nagsimula ng tumugtog. Nakarelax si Santiago nang umabot sa kanyang tenga ang himig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at payapang nakikinig sa magandang harmonya ng musika ni Samantha. Perfect! You always know how to make me relax, Samantha. Mahal na mahal ka ni Lolo, tandaan mo yan. Sabi ni Santiago pagkatapos tumugtog ni Samantha. Salamat, Lolo, at mahal din kita. Sagot ni Samantha at niyakap ang matanda. Nagugutom ka ba, aking prinsesa? Maaari kong hilingin sa isang tao na kumuha ng pagkain sa banquet hall. Tanong ni Santiago sa kanya, spoiling his granddaughter. Medyo, pero ako na lang pupunta doon at kukuha ng pagkain ko. Babalik ako agad, Lolo. Matamis na sagot ni Samantha. Sige, princess. Ngunit huwag kang kukuha nang masyado maraming matamis. Nakangiting sagot ni Santiago habang pinapaalalahanan ang kanyang munting prinsesa. I won't, Grandpa. See you in a bit. Sagot ni Samantha saka nagmamaling tumakbo papunta sa banquet hall at hindi inasahang biglang may nabunggo at nahulog siya. Sorry, hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba? Hayaan mo ako makatulong sa'yo. Sabi ng maliit na bata lalaki na kabangga kay Samantha habang inaabot itong kanyang kamay para tulungan siya makatayo. Okay lang ako. Salamat. Kasalanan ko naman. Excited na akong pumunta sa banquet hall. Sagot ni Samantha nakapout habang inaabot niyang kamay ng batang lalaki. What are you doing, Blake? Are you hurt, young lady? Sabi ng matandang lalaki habang papalapit sa dalawang bata. No, sir. It's actually my fault. Hindi ako tumitingin sa dinaraanan ko. I'm sorry, sir. Matikas sa sagot ni Samantha sa lalaki na sa tingin niya ay kasing edad ng kanyang lolo. Don't be. Laging nanggugulong apo ko dito kahit saan siya magpunta, kaya't sigurado ako hindi mo kasalanan yon. Masayang sabi ng matanda. Tigilan mo nga yan, Lolo. Nakakahiya. Ngayon ko lang siya nakilala. Ang batang lalaki na nagngangalang Blake ay nasasagot sa kanyang lolo at dahil do'y napangiti si Samantha. It's nice meeting you but I have to go. My grandpa would worry about me. Goodbye, sir. Sagot ni Samantha. It was nice meeting you too, my dear. I hope to see you again. Ingat ka sa pagpunta sa banquet hall. Sabi ng matanda habang nakangiti kay Samantha. May party ng gabi ngayon sa cruise at mukhang nag-e-enjoy ang lahat sa gabi. Dahil si Samantha ay napakabata upang maunawaan ang mga bagay na nagaganap, nagpa siya siyang mamasyal sa roof deck. Sa hindi inasahang pagkakataon, nakita niyang batang lalaki na nakabangga niya kanina. Tila tensyonado siya tumihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako, mahuhulog ako. Anyone, tulungan niyo ako. Desperadong sigaw ni Blake para humingi ng tulong. Oh my God, Blake! Napabuntong hininga sa Samantha na makitang mahuhulog na si Blake sa nakahawak lang sa railings. Agad niyang nilahad ng kamay niya para hilahin sa pataas para hindi tumuhulog sa kailaliman ng karagatan. Huwag mong bibitawan ang kamay ko kahit anong mangyari, Blake. Tutulungan kita. Sagot ni Samantha habang may tumutulong luha sa mata. Bitawan mo nga ako. Mahuhulog ka rin kapag di mo binitawan ang kamay ko. Sigaw ni Blake na sa takot na baka mahulog din ang magandang batang ito. Just hold on, please. My grandpa will be here any minute looking for me. Basta wag ka lang bibitaw. Sabi ni Samantha pero mga mata nito, nagsusumamang wag siyang pakawalan. Salamat. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? At least ito na ang huling maalala ko kung di natin to kakayanin. Tila nawawalan ng pag-asa ang tono ni Blake. It's
Pero hindi na naituloy ni Samantha kanyang sinasabi nang marinig niyang malakas na boses ng kanyang lolo. Oh my God, kumapit ka, princess! Ililigtas ka ni lolo. Sabi ni Santiago habang nagmamadaling tumakbo papunta kay Samantha at nailigtas niya ang dalawang bata sa posibleng pagkahulog. You scared me to death, princess. Don't do that again. Sabi ni Santiago sabay yakap na mahigpit kay Samantha. Blake, what's the meaning of this? What happened here? Sabi ng lolo ni Blake habang nagmamadaling lumapit sa kanila. Sorry, lolo. Agad na sabi ni Blake na umamin sa kanyang pagkakamali. Niyakap nito na mahigpit na sa sobrang pag-aalala nito sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat ng sapat sa pagliligtas mo sa apo ko. Ang lolo ni Blake habang nagpapasalamat kay Santiago. Okay lang yun. I am just glad you're both safe. Sabi ni Santiago habang nakayakap pa rin sa apo. Salamat ulit at salamat din, munting binibini. Sagot ng matandang lalaki. Tumango si Samantha at tumingin kay Blake. Binigyan niya ito ng isang ngiti, ngunit tumingin lang ang maliit na bata sa kanyang mga paa. Let's go, princess. You should rest. Sabi ni Santiago at binuhat ang apo. Goodbye, Blake. See you around. Paalam ni Samantha pero si Blake hindi makatingin sa kanya hanggang sa hindi niya ito makita. Ayos ka lang, Blake? Tanong ni Julio sa apo na may pag-aalala sa mukha. Opo, lolo. I'm sorry. Muntik mapahamak ang batang yon dahil sa akin. Sinabi ko sa kanyang bitawan niyang kamay ko pero ayaw niya. Sabi ni Blake at narinig ni Julio ang pagsisisi sa boses ito. Brave little girl she is. Ako ang lalaki at ako dapat na magliligtas sa kanya, not the other way around. Sabi ni Blake na hindi makatingin sa lolo sa mata. Huwag mo na masyadong isipin yon, Blake. Alam ko naman na kung sa kanya nangyari yon, hindi mo rin bibitawan ang kamay niya. Sabi ni Julio na pilit na rin inaaliw ang apo pero tila wala itong silbi. Sinadyang iwasan ni Blake ang batang babae sa buong tagal ng paglalakbay. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon mag-usap muli at di man lang niya nakuha ang pangalan ng magandang babae na nagligtas sa kanyang buhay. Samantha, I'm here. Ani Ana sa pagtawag ng kanyang best friend. Hi Ana, sorry I'm late. May pinayos pa kasi sa akin si Dean Galvez, paliwanag naman ni Samantha. It's okay, wala pa naman akong 10 minutes dito. Ani naman ni Ana na nakangiti, pero natigilan sila sa pagkukentuhan na medyo magkaroon ng bulungan sa cafeteria. Nako Samantha, andyan na naman si Prince Charming mo. Bakit pa kasi siya pa nagustuhan mo? Saksa ka naman ng suplado. Pati ikaw hindi pinapansin ang ganda-ganda mo kaya. Ani Ana na mahalata mong pagkadisgusto sa itinatangi ng kaibigan. Tumahimik ka nga Ana, baka marinig tayo nakakahiya. Saway naman ni Samantha sa kaibigan. Mabuti nga yun, na mapansin niyang kagandahan ng Diyos akong best friend. Ani naman sabay irap na pagsaway sa kanya ni Samantha. Ana? Saway pa ulit ni Samantha sa best friend niya, pero nagkibit lang ito hanggang sa may lumapit sa kanila. Hi Samantha, can I treat you for lunch? Ani naman ni Carlo na isa sa mga kabarkada ng Prince Charming ni Samantha. Isa ito sa mga lalaki may gusto kay Samantha. Hi. Pasensya na, I'm with my best friend. Pasimple namang tanggi ni Samantha kaya napakamot na lang ng ulong binata. Kailan mo ba ako pabibigyang makadate ka man lang, Samantha? Tanong naman ni Carlo. Kasi Carlo Ani naman ni Samantha na biglang magsalita ang isang kabarkada nito. Carlo, tigil-tigilan mo nga sa Samantha. Pag kulit-kulit mo yan, talagang hindi mo pa yun mapapasagot. Ani naman ni Blake na siyang lalaking matagal nang minamahal ni Samantha. Panira ka talaga ng diskarte kahit kailan, Blake. Ani naman ni Carlos sa kaibigan na ikinatawa na magkakabarkada at saka ito nagpaalam kay Samantha. Hindi naman nakapag-react si Samantha dahil narinig niya ang boses ng lalaking minamahal. Hanggang sa namakalis na magbabarkada ay wala nang ibang nasabi si Samantha. Si Samantha Estela Jimenez, isa sa pinakamaganda sa campus. Patunay din siya na maraming lalaki may gusto sa kanya, pero iisang lalaki lang nagpapatibok ng puso niya at yun ay walang iba kundi si Blake Lucas Alarcon. Si Blake ang pinakasikat sa campus dahil bukod sa napakagwapo nito, napakalakas din ang dating nito sa mga kababaihan. He is already on his 5th year sa kanyang kursong engineering, samantalang sa Samantha na may graduating na rin sa kursong journalism. Sa loob ng ilang buwan tapos na sila sa pag-aaral, walang kaide-ideya si Blake na minamahal siya ni Samantha. Hanggang sa dumating ang graduation ball, a party for all the graduates. Graduation ball para kay Samantha, ito na ang huling pagkakataon na pwede niyang aminin ang nararamdaman niya kay Blake. Buo ng desisyon niya, aaminin niyang mahal niya ang binata. Napakaganda nito sa suot nitong gown. She is a real head turner. Lahat ng lalaki na papalingon sa kanya, naroon na rin ang best friend niya na si Ana. Oh my God, Samantha, you're gorgeous. Ang ganda-ganda mo. Ani naman ni Ana na kinapula naman ni Samantha. Huwag kang maingay, Ana. Nakakahiya, pinagtitinginan tayo ng mga tao, oh. Ani naman ni Samantha. Tigil-tigilan mo nga yung hiya-hiya na yan, Samantha. Nakatingin silang lahat ngayon dahil sobrang ganda mo.
Ani naman ni Ana. Habang tumatagal ang party, iba't ibang babae rin nakikitang nakasayaw ni Blake, hanggang sa tawagin na ng MC ang Grand Ball King and Queen. Ladies and gentlemen, the Grand Ball King is none other than Blake Lucas Alarcon. Ani ng MC na hindi na kinigulat ng lahat kaya umakyat na sa stage si Blake. And now let's call on the Grand Ball Queen, Samantha Estela Jimenez. Ani ng MC kaya medyo natalala si Samantha dahil hindi siya makapaniwala na siya ang tinatawag sa stage. Congratulations to the both of you. Ani naman ng MC. You may now proceed to the dance hall and enjoy your dance first. Ani ng MC habang tulala naman si Samantha. Can I have this dance, Samantha? Ani naman ni Blake na nakalahod pa ang isang tuhod habang nakalahad ang isang kamay kay Samantha. Sure. Ani naman ni Samantha na saglit na tatigilan. Ramdam na ramdam ni Samantha ang mga kamay ni Blake sa kanyang likuran at tila mo kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. You are beautiful, Samantha. Thank you for dancing with me. Ani naman ni Blake. You're welcome, Blake. Ani naman Samantha ang nahihiya at kinakabahan sa kaharap. Are you nervous, Samantha? Tanong naman ni Blake. Actually, yeah. Ani naman ni Samantha. Don't be. I'm here. Ani Blake at lumiti pa ito. Dahil doon nagkaroon ng lakas ng loob sa Samantha na kausapin si Blake. Blake, can I talk to you? I just want to tell you something. Ani Samantha na halata mong kinakabahan. Sure, alika. Doon tayo sa my garden para makapagpahinga ka na rin ng mga paa mo. Ani Blake. Hinawakan itong kamay ni Samantha saka hinila papuntang garden. Alright. Tungkol saan ba ang gusto mong sabihin? Tanong naman ni Blake. I just want to tell you something. I know that this is the last time that I will have the chance to say this. Ani Samantha na halata naman ng nervyos. Relax, Samantha. Breathe. Then tell me. Ani Blake. I love you, Blake. Ani Samantha na parang nabunutan ng tinig sa dibdib. Samantha, tanging nasabi naman ni Blake dahil hindi inaasa na gusto siya ng dalaga. Sorry, matagal na kitang gusto. Ngayon ako nagkalakas ng loob na sabihin sa'yo. Pasensya na kung nagulat kita. Ani Samantha. Samantha, you are indeed very beautiful. No doubt about that. But I'm sorry. I have already given my heart to someone else a long time ago. You are not just an ordinary girl that I would like to play with. I know you're worth it to be loved, so I'm sorry. Ani Blake habang hawak ang kamay ni Samantha. Don't be. I just told you how I feel. I'm not expecting for you to return it. But thank you for being honest. I love you, Blake. That suits you much better. Ani Samantha na pinipigilan ng luha at inilang kamay niya na hawak pa rin ni Blake sa kadahandaang umalis sa garden at dumiretso na sa may parking area. Mang Berting, alis na po tayo. Ani naman ni Samantha sa driver. Po? Pero senyorita, hindi pa po tapos ang party. Anang matanda. Tara na po, Mang Berting. Gusto ko pong pumunta sa ice cream shop na lagi namin pinupunta ni Lolo noon. Ani Samantha. Sige, iha. Tayo na. Ani naman ang matanda. Salamat po. Ani Samantha. Sinundan ni Blake si Samantha pero hindi niya ito makita pa. Alam niyang nasasaktan niya ang dalaga pero wala siyang magagawa. Ayaw niyang paasahan ng dalaga dahil bata pa lang siya, may nagmamayari na ng puso niya. Nakarating siya sa may parking pero tanging likod na lang nasasakyan ni Samantha ang nakita niya. I'm sorry, Samantha. If things would have been different, I would surely fall in love with you. Ani Blake sa sarili. Blake, following the library. Gusto kitang makausap. Importante to. Ani Don Julio Alarcon. Kaya walang nagawa si Blake, kundi ang sumunod sa kanyang lolo. What is it, lolo? May problema ba? Ani naman ni Blake sa abuelo. Wala naman, iho. Pero ngayon tapos ka na sa pag-aaral, I want you to get married. Ani Don Julio. What? Are you serious? Ani naman ni Blake na biglang napatayo sa kinaupuan. Yes, I am, so you better sit and listen to me. Ani Don Julio. Spill it out, lo. Ani Blake na medyo kumalma at naupong muli sa kanyang upuan. I want to help the only son of my late good friend. It had not been a good year for him. We will support him, but I want you to marry his daughter. Ani Don Julio. Why can't you just help him and force to marry someone's daughter? Ani Blake. Because I trust the old man so much, but I don't trust the son. I need a guarantee. The marriage will do. We will soon have the companies merged under your jurisdiction. Ani naman ni Don Julio. Hindi niyo pwedeng gawin to, lo. Ani Blake. Yes, I can, Blake. You will or I will disinherit you. Trust me, you will thank me for this later on. Ani Don Julio na may pilyong ngiti. You will really do this to your own grandson? And no one will never thank you for this. Okay, pumapayag na ako magpakasal but in years time at wala pa rin akong pagmamahal sa kanya, kailangan namin maghiwalay. Ani naman ni Blake sa kanyang abuelo. By all means, be ready by tomorrow, Blake. We're going to meet your wife-to-be. Ani Don Julio. Whatever.
Ani naman ni Blake at saka umalis sa library at naiwan doon ang matanda na may ngiti sa mga labi. Samantalang may ganon doon na eksenang nagaganap sa mansyon ng mga Jimenez. Where is Samantha? Ani Larry Jimenez ang ama ni Samantha. She just arrived, Larry. Ani naman ni Claudia Jimenez. Good. Ipatawag mo siya at gusto ko siyang makausap ngayon din. Ani Larry kaya binalingan ni Claudia ang isa sa mga katulong. Elsa, tawagin mo si Samantha. Sabihin mo gusto ko siya makausap ng daddy niya. Ani naman ni Claudia nakawaksi kaya dali-dali itong pumunta sa kwarto ni Samantha. Senyorita Samantha, pinapatawag po kayo ng daddy ninyo. Sige, bababa na ako. Tugon ni Samantha nagmamadaling bumaba dahil ayaw niyang mapagalitan na naman ang daddy niya. Dad? Tawag ni Samantha sa ama. Come in. Gusto niyo raw po ako makausap? Oo. You are getting married, Samantha. Po? Pero Dad, walang pero Samantha. You have to get married to save our company's ass. Mamili ka. Gagawin mo sinasabi ko o itatakwil kita. Daddy, why can't I decide about this? Wika ni Samantha ng luluhana. My decision is final, Samantha. Stop the drama. You're getting married and we'll be meeting them tomorrow. Ayusin mo mabuti ang sarili mo dahil magpapahiya ako bukas. Humanda ka sa akin. May diing wika ng kanyang ama. Daddy, don't do this to me, please. Pag makaawa naman ni Samantha sa kanyang ama. This conversation is over, Samantha. Now go back to your room. Sa lugar ng tagpuan. Pasensya na ka-rotate ang apo ko. Medyo na traffic lang. Wika ni Don Julio. It's alright. Alam naman natin na rush hour na. Sagot ni Larry. You have a very beautiful daughter, Larry. Indeed I have. Samantha, I want you to meet Don Julio Alarcon and Don Julio. This is Samantha, my daughter. Pakilala naman ni Larry sa dalawa. Nice meeting such a beauty, Iha. Ani Don Julio. The pleasure is mine, Don Julio. Nakikimihang sagot ni Samantha nang may tumikim sa likod at doon nagkatitigan sila Blake at Samantha. Samantha? Blake? Nagulat na wika ni Samantha. Everyone, this is Blake Lucas Alarcon, my only grandson. Iho, meet Samantha Jimenez, your wife-to-be. Ani Don Julio. You gotta be kidding me, Lo? Wika ni Blake. I'm not Blake, so you better sit down. Maraing sabi ni Don Julio sa apo kaya walang nagawa si Blake kung hindi maupo. Habang tinititigan ni Samantha ang pagkakatalim-talim. Tila mo may galit sa mata nito. Nang matapos, ang kaapunan at nagkwentuhan na lamang sila sa lamesa, ninais na makausap ni Blake sa Samantha. Excuse us please, I just want to talk to my bride-to-be. Wika ni Blake na tila may talim ang bawat tingin ipinupukol kay Samantha. Halos kalad ka rin ni Blake sa Samantha patungong Lagunang Hotel. Blake, nasasaktan ako, ano ba? You bitch! Dahil hindi ko tinatanggapin tinatawag mong pagmamahal, lolo ko naman ang nilapitan mo para may pakasal ako sa'yo, ganun ba? Ani Blake na halata mong gigil na gigil. Wala akong alam dito, Blake. Dinalang ako dito ni Danny. Maniwala ka sa akin, wala akong alam dito. I hate you, Samantha. I thought you're different, but you're not. Mas masahol ka pa sa ibang babaeng nakasama ko. I already told you that there's already someone who owns my heart, yet you stoop down too low just to get what you want. You spoiled little slut. Ani naman ni Blake saka tinalikuran si Samantha. Samantalang wala nagawa sa Samantha kung hindi ang maupo sa isang stuldo na tahimik na lumuha. Matapos na naging pag-uusap nila Samantha at Blake na naka-apekto sa kanya ni sobra, halos magmakawa na siya sa mga magulang upang hindi ituloy ang kasal. Dad, please, listen to me. He doesn't want to get married. I will do everything I can to help you. Just please cancel the wedding. I'm begging you. Ani Samantha sa ama. Samantha, you are so annoying. How many times do I have to freaking tell you that this is the only way? This is what you can do to help. Wala kang kwentang anak. Wala kang utang na loob. Simpleng bagay hindi mo magawa para sa kumpanya. Ikakasal ka kay Alarcon, Samantha. Put at it whenever brain you have. Ani ni Larry sa anak at saka ito talilikuran. Kaya napayak na lamang sa Samantha. Kinahaponan ng ina naman ang kinausap niya upang humingi ng tulong na kumbinsa ng daddy niya. Mommy, can I talk to you? I'm busy, Samantha. What is it? Make it fast. Mom, I need your help. Please convince Dad not to let me marry Blake Alarcon. He doesn't want to get married. So please, you have to stop Dad. Nagmamakaawang tura ni Samantha. You gotta be out of your mind, Samantha. Are you really that selfish? Anong gusto mong mangyari bumagsak ang negosyo natin? Ganun ba? Ha? You better start thinking straight for Pete's sake. You need to marry him, Samantha, and that's final. Ani naman ang mommy niya. But mommy doesn't love me. What kind of marriage would that be? Pagsusumama pa ni Samantha sa ina. Do you really think love will get you on top, Samantha? Real life is not like a fairy tale. Love makes you weak. Having the power will let you get what you want. This conversation is over. You're gonna marry that Alarcon or you will no longer be a Jimenez. You may go, Samantha. Pinalasabi ng ina na nakapagitna sa kanya. Mommy, please. Ani pa ni Samantha.
I said you may go now, Samantha. Wala nang nagawa si Samantha kung hindi ang lumabas. Hindi pa man siya nagtatagal sa kanyang silid, kumatok ng isang katulong. Senyorita Samantha, pinapatawag po kayo ni Senyor sa baba. Pinapasunod daw po kayo ni Don Julio. Sige manang, susunod na ako. Salamat. Natamlay namang sagot ni Samantha. Driver lang ni Don Julio ang naroon sa mansyon ng mga Alarcon. Dinala siya nito sa Alarcon Tower kung saan naroon ang opisina nito. Pumasok na po kayo, Miss Jimenez. Aning sekretary ni Don Julio. Na makapasok siya sa opisina ng matatanda, aaminin niya na mangha siya. Napaka-elegante ng opisina nito at bagay na bagay sa isang makapangyarihang tao. Good afternoon po, Don Julio. Bati ni Samantha sa matanda. Good afternoon, Iha. And please drop the formalities. Call me Lolo. Ani Don Julio nakangiti kay Samantha kaya napalagay na rin ang loob ng dalaga sa matanda. Thank you po, Lolo. That's better. Bakit niyo po pala ako pinatawag? I'm really sorry for the short notice but I want to have dinner with you and my grandson. Po? Nagulat namang tanong ni Samantha dahil hindi niya talaga alam kung paano pakikiharapan si Blake mula ng huling pag-uusap nila. Yes, dinner. May problema ba? No, wala po, Lo. Medyo biglaan lang po kasi. Good. So, shall we? Ipapasyal kita sa opisina at pupunta na rin natin ang opisina ni Blake. Sige po. Habang nag-iikot sila sa opisina, ipanayang pakilala nito kay Samantha bilang kanyang granddaughter-in-law at sa mapapangasawa ni Blake. Is your boss inside? Tanong ni Don Julio sa sekretary ng apo na makarating sila sa opisina nito. Yes, Chairman. I'll call him. No need. We'll just get inside. I'm sure he'd be happy to see his fiancé. Wika ni Don Julio at hindi na nakaimik pa ang sekretarya dahil hindi na Samantha ang matanda papasok sa opisina ni Blake. Lolo, what brings you here? Wika ni Blake na makapasok sa Don Julio at Samantha na medyo nagulat pero biglang tumaim ang mukha nito nang makita sa Samantha. I'm just showing your fiancé around so we also drop by here. I see. So Samantha, are you checking up on me now even before you become my wife? Sarkastikong ani Blake. Blake? Saway naman ang matanda sa kanyang apo. What, Lolo? I'm just asking. Stop the sarcasm. She is your fiancé for heaven's sake. May inis sa tono ng matanda. It's alright, Lolo. I'm okay. Nakayokong ana sa Samantha. And you're even calling my grandfather your Lolo now? How sweet, Samantha. Shut the hell up, Blake. I want her to call me that because soon enough she will be my granddaughter. So get over it. Saway pa rin ni Don Julio sa apo. Whatever, Lolo. If you two are done, you may leave, as I still have a lot of things to do. We're going out for dinner. Sabi ni Don Julio. Go ahead. By all means. Sarkastikong saan ni Blake. You are coming with us. We will meet you downstairs in the parking lot. I'm giving you 10 minutes to wrap up. Ani Don Julio na may pinalidad sa tinig kaya hindi na nakapag-react si Blake. He knows that the old man will be expecting him downstairs in 10 minutes. I'm really sorry for my grandson, Iha. He is not usually like that. It's okay, Lolo. I guess it's still the same. You're always apologizing for your grandson. Makahulog ang sabi ni Samantha, kaya napatingin sa niya si Don Julio at napangiti. Indeed, I am, Samantha. As always. Ani naman ni Don Julio hanggang sa makarating sila sa parking area at maya-maya lang dumating na rin si Blake. Samantha, go and ride with Blake. We will have a convoy. I will be with my driver. Ani Don Julio at wala na nagawa pang dalawa. You're now using my grandfather, Samantha. Ani Blake, which is more of a statement than a question. I am not using your grandfather, Blake. He asked me to come. That's why I'm here. Really? In which you willingly oblige, right, Samantha? Ayoko makipagtalo sa iyo, Blake. Sinubukan kong pigilin ang kasal at alam ng Diyos na patuloy ko pa rin sinusubukan. Ani Samantha. So, you're now the damsel in distress. Stop the act, Samantha. I don't buy it. Just shut up because you're really getting into my nerves. Ani pa ni Blake kaya napahimik na lang si Samantha na pinipigil ang pagturo ng luha. Ano nangyari sa iyo, Blake? Hindi ganitong lalaking minahal ko. Alam kong hindi itong tunay na ikaw. I am really sorry for this, Blake. Whatever happens, if we will end up marrying you, I promise I will bring you back. Ani Samantha sa kanyang isip hanggang sa hindi niya namalay na naroon na pala sila sa restaurant. Ano pang hinihintay mo dyan? Pagbuksan kita ng pinto? In your dreams, Samantha. Now get out. Galit na wika ni Blake na nagpatigil sa pag-isip ni Samantha at saka tahimik na bumaba kahit maiyak-iyak na siya. Come on, Samantha. Order what you want. Blake, help her out. Ani Don Julio. Lolo, let's just eat and stop playing Cupid, will you? Naiinis na wika ni Blake. Kaya natahimik na silang lahat. Naghapunan sila ng tahimik at nang matapos ay nagaya ng umuwi si Don Julio. I'll go ahead, Blake. Ihatid mo ang fiancé mo, gabi na. Hindi ba pwedeng kayo na maghatid sa kanya, Lo? Tanong naman ni Blake. You do it, Blake. Ikaw ang fiancé. Ikaw maghatid. Pero Lolo, ani Blake na pinutol naman ng matanda. No buts.
Sige na, Samantha, I'll go ahead. Mag-ingat kayong dalawa. See you soon. At tumalik ng dalaga sa pisino doon. Wala na rin nagawa si Blake kundi ang ihatid na sa Samantha. Tahimik lang sila habang daan pero si Blake ang bumasag ng katahimikan. If you are really thinking that I will fall in love with you, stop dreaming, Samantha. You want this marriage, then so be it. Huwag mo lang kusisiin kapag nasasaktan ka na. I will make your life a living hell, Samantha. Ani Blake na seryoso nakatingin sa daan habang nagmamaneho. Hindi naman nakapagsalita si Samantha dahil tagos hanggang puso ang sakit ng mga sinabi nito. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Jimenez, binuksan na ni Samantha ang pintuan sa tabi niya. Pero bago pa man siya makababa, nagsalita si Blake. Samantha, put this in mind. I will never love you because my heart only belongs to someone else. Kahit anong gawin mo, hindi kita mamahalin. Goodbye. Ani Blake at sandaling natigilan sa Samantha, pero nang matauhay tahimik na rin bumaba sa kotse ni Blake. Na makapasok si Samantha sa loob ng mansyon, hindi na niya napigilan pa ang mga luha niya na kanina pa niyang pinipigilan. God, please help me. I love him. I love him so much, but he is killing my heart from inside out. Ani naman ni Samantha sa kanyang sarili. Matuloy kaya ang kasal ni Blake at Samantha? Sino kaya ang babaeng sinasabi ni Blake na magmamayari na ng kanyang puso? Anong buhay ang naghihintay kay Samantha sakaling makasal siya sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.